At gaya po ng binabanggit ko kanina lang, tayo makikipag-ugnayan sa Energy Regulatory Commission para po higit na maunawaan ng ating mga kababayan kung ano ba talaga itong tinatawag na system loss charges. Na kasalukuyan, ang bumabalikat po niyan, ang nagbabayad niyan ay yung mga consumer o customer ng ng mga electric cooperatives, 'di ba? O yung po, kung kanino kayo nagbabayad ng inyong kuryente, kung kanino kayo kumukuha ng inyong kuryente na nagsusupply ng kuryente sa inyo, kasama sa binabayaran ng kada consumer yung system loss charges. Ayan. Siyempre, ang ating makakausap this morning, mga kaibigan, mismong ang boses mula po sa Energy Regulatory Commission, ang ERC Chairperson at Chief Executive Officer, Attorney Francis Saturnino Juan. Attorney Juan, sir, good morning po. Good morning, Sir Alan, at sa lahat ng mga sumusubaybay. Ayan, okay. Well, mas maiging salamat, sir, at kausap natin muli kayo, Energy Regulatory Commission. Pag-usapan natin itong system loss na tinatawag. At merong system loss charges na, kumbaga, ipinapasa sa ating mga consumer. Okay, doon muna tayo, sir. Pag sinabing system loss ng isang nagsusupply ng kuryente, ano po exactly ito, Attorney Juan? What actually is system loss, sir? Ito ay yung gastos patungkol nga dun sa nawalang kuryente. Dahil ang distribution utility ay nagsosource ng kuryenteng isusupply niya o i-distribute sa kanyang mga customers. Ito ay nanggagaling sa mga generation companies, sa mga planta ng kuryente, at ito ay inahatid doon sa kanyang distribution system. So yung kantidad o yung dami ng kuryenteng yan na isinupply sa kanya, kapag yung utility ay ibinenta na o isinupply na sa mga customer niya, hindi na kapareho ang dami o ang kantidad ng kuryente niyan. So in the process of the distribution of this energy, may mga nawawala o nababawasan yung kuryenteng nanggaling mula sa mga generation plants. Ayun, okay. So, halimbawa, para sa mabilisan at masimpleng computation, halimbawa, 100 kilowatt hour yung kuryente na galing doon sa main source niya. Bago makarating at may distribute sa mga customer o halimbawa sa mga bahay, sa mga pabrika at lahat-lahat, in the process, may nababawas. Hindi na kabuang 100 kilowatt hour yon, kundi mas mababa. Yun yung binabanggit niyo, Attorney Juan, sir. Kaya mayroong loss, system loss, sir. Ayun, okay. Oo, tama. At yung nawalang kuryente, halimbawa 10% doon sa 100 kilowatt hours. Opo. So 10 kilowatt hours yung hindi na isupply ng distribution utility. At kaya kung nabili ng distribution utility, yung kuryente na yan, kung 100 kilowatt hour at 10 piso per kilowatt hour niya nabili mula doon sa generator, Opo. ibig sabihin 1,000 ang gastos dapat o ang babayaran niya sa generator. Pero kung 90 na lang, 90 kilowatt hours na lang ang kanyang na-supply sa kanyang mga customer, at kung 10 piso lang din ito maibebenta, Opo. 900 lang ang kanyang makokolektang kabuuan. So mayroong shortfall ng 100. At ito na nga yung gastos patungkol doon sa system loss nung kuryenteng kinuha niya mula sa generator, pero nung isinupply niya sa mga kanyang customer ay hindi na pareho ang kantidad. Ayun. So, ibig sabihin, base dito sa ating pinag-uusapan na example, Attorney Juan, yung 10 o 10 kilowatt hour na nagkakalaga base dito sa ating example na computation na 100 pesos, halimbawa, yun yung loss niya dun sa proseso ng pagsusupply ng kuryente hanggang makarating mismo dun sa mga end user, sir. Opo, tama po yan, Sir Alan. At ito na nga ngayon ang pinag-uusapan na
hindi na dapat isingil yung 10 piso na yan doon sa mga customer ng distribution utilities kasi wala naman silang kinalaman doon sa pagkawala niyan. Ayan. Okay. At dahil nabanggit nyo na yung mga customer nung mga mga electricity utilities na ito, yung pinagmumulan, wala namang kinalaman yung customer kung bakit nagkaroon ng loss. Pag-usapan din nga po natin, Attorney Juan, sir, please. Ano yung mga sanhi o ano yung mga causes ba't nagkakaroon ng system loss? Ika nga, sir. Meron yung natural na mga kadahilanan o yung sinasabi nga nila base sa physics. Kasi kung yung Yes. kuryente ihahatid sa mga kabahayan o sa mga end user, mayroong nawawala talaga. Sadyang nawawala dahil yung kuryente ko pag dumaloy sa mga kawad ay nagkakaroon ng pag-init. At yung pag-init na yan ay nangangahulugan na mayroong nadidissipate na energy. Kaya hindi talaga buong buo maisusupply yung the same quantity doon sa pinanggalingan hanggang doon sa pupuntahan. Ayun. So, based on the laws of physics, Sikanyo, mayroon talagang sa proseso mawawalang kuryente due to scientific reasons. Ika nga, sir. Ganun yon. Oo, ang magagawa talaga dyan ay mapababa ng mapababa yung mawawalang kuryente na yan. At maraming po pwedeng gawin. Kumbaga, ayusin mo yung kawad, medyo palakihin mo Yan. yung kapasidad ng kawad nang sa ganun ay hindi masyado ang pag-init at mababawasan talaga ang mawawalang kuryente. So yan yung sanhi na natural. Pero Yes. meron din tayong tinatawag na non-technical losses. Opo, At ito opo. naman ay may kinalaman sa mga gawain ng tao. Ito yung pagnanakaw, kakalikot ng metro, nang sa ganon ay hindi ma-register yung talagang konsumo nila. Opo. At tuloy, mayroong mga kababayan tayo na nakikinabang sa kuryenteng yan, pero walang registration doon sa metro nila, kaya ito ay hindi rin napapasama sa benta o kilowatt hour sales ng Opo. ating mga utilities. Okay. Attorney Juan, babalikan ko lang ng konti yung binabanggit nyo na mga base sa mga rason na dahil sa physics o galing sa science. Ano. Halimbawa, ang isa yung sinasabi nyo, yung kable maring umiinit, nagdi-dissipate yung enerhiya, kaya pagdating doon sa endpoint ay hindi na 100% yung dumarating na kuryente. Kung ano yung kinuha o inilabas, pagdating dun sa destination, hindi na 100%. So, isang factor din ba yan? Halimbawa, kung malayo yung pinanggagalingan ng kuryente, patungo dun sa mga aktual na sineserbisyuhan, mahabang distansya ang lalakbayin sa mga kable, mas malaki rin ang posibleng systems loss, attorney. Ganun ba yun? Opo, tama din po yan kasi sa habang humahaba yung kawad, so mas matagal o mas marami ang pagkakataon na mayroon talagang mawawala. At idagdag ko pa dyan, kung Opo. napakahaba ng mga kable, tapos kakaunti lang din yung mga load o yung mga customer doon sa mga nakakabit dyan sa mga kawad na yan. So ito yung tinatawag natin yung load density. Opo. Kasi kung mataas naman yung koneksyon sa isang kawad ng kuryente, so kahit paano ay nababawasan yung biyahe ng mga kuryente niyan at naihahatid kaagad doon sa gagamit. So Opo. yung load density na isa sa mga konsiderasyong technical kung paano namin dinidesisyonan yung pagsiset ng system loss cap. Opo. Ayun, yung load density na binabanggit nyo. Halimbawa, base sa volume ng kuryente na dumadaan sa kabling ito, patungo dito sa lugar na ito, kaya niya halimbawang mag-supply ng hanggang 100 kabahayan, for example. Pero binabanggit nyo halimbawa, yun yung load density, kung wala namang 100 bahay yung nandun, at let's say 50 bahay lang, ibig sabihin, hindi rin na ma-maximize yung pagpapadala ng kuryente dun sa lugar na yon kasi kumbaga kaya ngang mag-supply ng hanggang 100 pero 50 kabahayan lang yung nasusupplyan. Parang ganun ba yung binabanggit mo, sir? Opo, kasama din po yan. Kasi kung malaki yung linya
tapos magpapadaloy ka doon ng kuryente at kukunti lang. Kumbaga, manaka-naka yung mga nakakabit doon. So, nakakadagdag din yan doon sa kabuang losses para sa linya. Okay, okay. Tapos maya-maya pupuntahan natin yung binabanggit nyo, attorney, na man-made na mga kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng mga systems loss. Okay. Pero ngayon, so itong systems loss charges ay nai-include sa kasalukuyan sa mga electricity bill ng bawat customer. Okay. Bakit po? Ito po ba yung bahagi ng isang provision na nakasaad doon sa IPIRA natin, Attorney Juan, sir? Opo, at hindi lang po ito nagsimula doon sa IPIRA. Mm. Bago pa man nagkaroon ng IPIRA doon sa RA 7832, talagang inacknowledge na mayroong ganyang nangyayaring system loss at upang mahikayat naman ang ating mga distribution utilities na mag-operate ng mas episyente ay binigyan ng Kongreso ng kapangyarihan ang ERB noon na magtakda ng mga caps. Una ay tinakda ito ng Kongreso at kalaunan sinabi nila na ang ERB, yung regulator dati, ay mayroon siyang kapangyarihan upang pag-aralan kung paano pa ito higit na mapababa. Ito ay kinontinue lang sa EPIRA under Section 43F. Opo. At dito, wala na ring sinabi na partikular na cap ang EPIRA. Bagkus ay ibinigay sa ERC, ang aming ahensya, ang karapatang magtakda ng caps base doon sa mga technical considerations na inilatag sa EPIRA. So yan nga ang nasa batas, kaya't kung mayroong magiging mga pagbabago ay kakailanganin ng pag-amyenda sa batas. Okay. Attorney, binanggit nyo na during the time na Energy Regulatory Board pa at hindi pa EPIRA, mayroon ng cap o limitasyon pagdating sa systems loss. And then, under the EPIRA na nailagay sa poder ng kasalukuyang Energy Regulatory Commission ang pagtatakda ng cap o limitasyon para sa systems loss. Ganun po ba yun, sir? Opo, tama po. Ganyan po ang nangyari at ang umiiral na provision ng batas. Okay. And then, siyempre, dahil gaya na banggit nyo, ito'y inaaral ng gusto ng ating Energy Regulatory Commission bago mag-set ng kaukulang cap para sa systems loss, sir. Opo, over the years, naibaba na ng ERC yung cap na yan. Dati, nung pagsisimula ng IPIRA, Yes. nagsimula tayo sa 9.5% para sa mga pribadong utilities tulad ng Meralco at sa mga kooperatiba naman ay 14%. So ganyan katataas nung pagsisimula ng IPIRA. Opo. Pero sa mga pag-aaral na ginawa ng komisyon at upang mapababa na rin talaga yung gastusin na yan na naipapasa sa mga consumers natin, ngayon ang naitakdang cap na ng ERC ay 5.5% para sa mga feeder losses ng ating mga distribution utilities na pribado. At sa mga electric cooperatives, ito naman ay ginrupo natin ang ating mga electric cooperatives kasi iba-iba rin naman ang kanilang sitwasyon. Yes, Kaya yes. mayroong electric cooperatives, ang cluster nila, ang cap ay nasa 8.5% at meron naman maabot ng 12%. So mababa pa rin kumpara doon sa dating cap na maabot ng hanggang 14%. Ayun. At yung sinasabi nyo, iba-iba, may 12%, merong mas mababa pa na percentage para sa cap, para dito sa systems loss. Ito'y dahil nakadepende yung figure na yon sa kasalukuyang sitwasyon halimbawa ng isang electric cooperative. Kasi binabanggit nyo, they are differently situated. They are operating under different conditions, Attorney Juan, sir. Opo, tama po yan. Kaya nagkakaroon ng pagkakaiba-iba ang turing natin pagdating sa mga electric cooperatives. Pero sa mga pribadong kumpanya ng kuryente, iisa na lang ang pinaiiral nating cap, which is 5.5% para sa kanilang feeder losses.
Okay. And when we say na 5.5% ang cap halimbawa sa mga private utilities, ano, yun na yung maximum, pero kung kaya nila, mas maaring magpataw sila ng mas mababang charges para dito sa systems loss na ito, sir. Ano? Opo, tama po. Kung ang actual nila na system loss ay below the cap, ang kanilang naipapasa sa kanilang mga consumers ay hindi 5.5%, kundi talagang yung actual lang. So kasi ang prinsipyo natin sa paniningil nito, dahil pass-through nga ang touring, dapat ay hindi rin sila kikita sa kung ano man ang masisingil nila bilang system loss. So yung actual lang kung ito ay below the cap. Pero kung above the cap, ibig sabihin yan, ang iyong operasyon, ang iyong mga infrastruktura ay dapat pa talagang pag-igihin or pag-ayusin at kung ikaw ay sumobra sa cap, hindi mo ma-recover yung kabuuang gastos mo, kundi Yes. hanggang cap ka lang. Yun ang umiiral nating patakaran. Pagdating sa system loss, may capping tayo na ginagawa. So, ibig sabihin nito, Attorney Juan, hindi lahat ng systems loss ng isang kumpanya ng kuryente ay maipapataw niya at maipapasa niya sa mga consumer dahil meron nga pong capping, sir. Oo, tama yan. So, ibig sabihin din ito, gusto natin na mayroon din na mga na insentibo or push sa ating mga distribution utility na mas maging epesyente sa kanilang operasyon. Yes, Kung ito man ay non-technical losses, dapat ay mas paigtingin nila yung pagbabantay laban doon sa mga nagnanakaw ng kuryente. So para lang sa ganon ay makapag-operate siya within the cap at hindi naman sobra-sobra ang naipapasang gastos bilang system loss sa kanyang mga consumers. Okay, attorney, yes. Ngayon, balikan na natin yung nabanggit nyo na yung mga losses na hindi dahil sa siyensya, kundi dahil sa man-made na rason. Merong mga kumakalikot ng metro, itatamper yung metro, mayroong mga nagnanakaw ng kuryente. Well, ito'y siguro yung mga naka-jumper at mga kahalintulad nito. Okay, so ibig sabihin, itong mga non-technical or man-made losses na ito. Well, halimbawa, base sa mga report na nakakarating sa inyo, halimbawa sir, sa Energy Regulatory Commission, meron pa rin ba talagang mga hanggang ngayon ay kumakalikot ng mga metro at meron pa rin mga naka-jumper na hindi nagbabayad ng mga kuryente, attorney, sir? Opo, marami pa rin pong itinudulog sa atin ang mga distribution utilities na mga sumbong o reklamo laban dito. Ang nangyayari, Opo. karaniwan, kung nagkaroon ng apprehension ang distribution utility at yung customer naman ay kinokontest ito kahit talagang caught and flagrante delicto, ay iko-contest pa rin ng customer. Mayroon proseso dyan. Nakakailanganin din na dumaan sa proseso yung pagtetesting ng metro, Yes. kung talagang may kinalikot, at kung talagang mayroong kinokolekta na differential billing ang utility dahil nakita niyan sa inspeksyon o sa apprehension ay mayroon talagang illegal na paggamit ng kuryente. Opo. Ang nangyayari, yung customer mismo ay nagpapile ng reklamo sa aming tanggapan at kino-contest yung apprehension na yan at finding. At dito sa aming ahensya, tinitingnan namin hindi lang yung fact na kung talagang mayroong naging pagnanakaw ng kuryente, kasama na rin dyan kung nasunod yung proseso naman. Kasi yung batas may mga itinakdang proseso para sa proteksyon naman ng consumer. So, Of course. kapag hindi nakasunod dyan strictly yung distribution utility, ang nagiging karaniwang desisyon namin ay hindi namin pinapayagan yung pangungulekta ng differential billing. Pero doon sa mga kasong apprehension na hindi naman talaga kinontest na ng customer, karaniwan ay nagkakaroon sila ng negosasyon kung magkano ang dapat bayaran at kung ito naman ay mabayaran ng customer, yung matatanggap na kabayaran ng distribution utility, kailangan ay ipasa din niya yan sa kanyang mga customer bilang pag-rebate o pagbaba doon may sa refund. kanyang May generation refund charge. Oo. Kasi nga, hindi rin yan
dapat na mapapunta doon sa utility, kundi ay Yes. i-pass through din. Okay. At ito, napapag-usapan natin itong mga man-made na rason o kadahilanan na bahagi ng systems loss na naipapasa doon sa mga lehitimong nagbabayad ng kuryente. Napag-usapan natin yung pagtatamper ng metro, yung mga jumper connections, di ba? Yung mga illegal na ganyang koneksyon na nagtatap, hindi naman authorized, pero minsan nakakalusot, bahagi ng losses, pero naipapasa dun sa mga lehitimong mayroong electricity connection at nagbabayad ng kuryente. Attorney Juan, sir, ano po? Oo, tama yan. Yun nga din ang hindi talaga parang katanggap-tanggap, yung ikaw, lehitimong consumer, hindi ka nagnanakaw, maayos kang magbayad, Opo. tapos ikaw pa yung sumasagot doon sa ganyang gastos na ang may kagagawan ay yung ibang kapwa consumer at pwedeng mayroon ding kapabayaan sa Mm. utility mo dahil hindi niya maayos na nababantayan yung kanyang sistema Opo. at nakakalusot ang mga ganyang pagnanakaw. Okay. Pero iyan, nabanggit mo yung mga utilities, electric utilities. Halimbawa, isang kooperatiba sa isang probinsya o isang lungsod. Nakikita na niya na may mga jumper connection. Pwede naman niya i-disconnect yung mga yon, hindi ba, attorney, sir? Dahil pasilidad nila yung at resources nila yung pinagnanakawan, sir. Kung hindi naman sila malalagay sa peligro, maaari silang kumilos. At kung Mm. pwede rin naman na kung meron tayong alam na mga kapitbahay natin na Yan, gumagawa oho. ng ganyang illegal Mm. na gawain, ay po pwede naman na ipag-alam na, pagbigay alam doon sa ating mga utility para sila ngayon ang magko-conduct ng inspeksyon ng naaayon doon sa procedure sa batas at sila mismo ang mag-disconnecta. Yun. At malaking bagay yung binabanggit nyo na dyan sa puntos na yan, mahalaga ang pakikipagtulungan ng ordinaryong mamamayan, di ba? Para tuluyang masugpo yung ganitong mga illegal connections sa Attorney Juan, sir. Opo, tama po yan. Kasi sa kalaunan, tayo rin namang mga maayos magsipagbayad. Tayo rin ang napeperwisyo. Lalo Mhm. nandiyan pa talaga yung system loss charge na yan. Okay. So ngayon, napag-usapan natin anong systems loss, anong mga sanhi o kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng systems loss na ito pala ay naipapasa sa ating mga kababayan dahil mismo sa kasalukuyang umiiral na batas. Ito, pag-usapan naman natin, sir. Dito sa in-emphasize ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., no, itong mga panukala ngayon na pag-amyenda sa ilang probisyon ng EPIRA, paano ito o paano nito tuluyang mabebenepisyohan ang mga electricity consumers po? Attorney Juan, sir, please. Oo, kung outright na ito ay hindi na o ipagbabawal na ang pangungulekta nitong system loss charge sa ating mga consumers. So outright kabawasan yan doon sa kanilang bill. Kung ang kasalukuyang porsyento ng system loss charge sa ating total na binabayaran ay nasa 5% Mhm. to 7%. So ganyan ang matatapyas sa ating bill. Ayun. So ibig sabihin, kung totally ang provision pertaining, allowing na ipasa ang systems loss sa mga consumer ay mawawala, that would mean yung additional na kasalukuyang 5 to 7% ng costing na pinaghahati-hatian ng lahat ng consumer, mawawala yon, attorney. Opo, tama po yan. Okay. So ang ibig sabihin, talagang mararamdaman ng ating mga kababayan ang karagdagang relief ika nga sa mga gastusin base rito sa nabanggit ng Pangulo na dapat alisin na yung pagpapataw ng systems loss charges doon sa mga lehitimong nagbabayad ng kuryente, sir. Ano po? Opo, tama po yan. At mangangailangan niya ng pag-amyenda ng EPIRA at ang amin namang ahensya ay nahandang makipagtulungan sa Kongreso kung may ipapatawag ng mga konsultasyon upang mailatag namin sa kanila yung mga issues na dapat bantayan nang sa ganon ay talagang maging epektibo yung
pagtatanggal ng system loss charge at ito ay maisakatuparan ng maayos. Ayun, gaya nung nabanggit mo, Attorney Juan, sir, ito'y nangangailangan ng aksyon ng Kongreso because this would need an actual amendment to the existing EPIRA. Sir, ano ho? Opo, tama po 'yan. Kasi ang aming mandato lang ay itakda yung caps base sa mga technical na konsiderasyon. At kung basta na lang namin say dahil yung iba kasi nagsasabi, bakit hindi na lang itakda ng ERC Na at zero. Yan. Oo, so Okay. effectively wala nang mare-recover na Aha. system loss. Pero kasi ang nasa batas, mayroong mga technical considerations, sales mix, voltage, yung low density. Ito yung mga dapat naming maging konsiderasyon sa pagtatakda ng cap. At kung amin lang ilalagay ito at zero, magiging unilateral yan at arbitrary. So ayaw naman natin na hindi sumunod sa kung ano ang nasa batas ngayon. Opo. And we understand, mismong si Senate President Gatchalian nag-file na ng isang panukalang batas to that effect, yung maamyenda ng provision ng EPIRA at matigil na yung pagpapasa ng systems loss charges sa mga lehitimong consumer, sir. Opo, nabasa nga din natin yan sa breaking news kahapon at ngayon ay papunta ako sa Senado dahil mayroong pagdinig doon at kukuha rin na rin ako ng kopya nito para mapag-aralan na. Ayan, okay. Nako, napakaganda, napaka-extensive ng ating talakayan, Chairperson Juan, sir, dito sa systems loss charges. In closing, baka may mensahe kayo sa ating mga kababayang nanonood at nakikinig ngayong umaga. Please, go ahead, sir, from the Energy Regulatory Commission po. Go ahead, please. Opo, makakaasa po ang ating mga consumer, hindi tayo titigil dito lang sa usapin ng system loss. May mga ibang component pa ang ating electricity bill na maaaring tingnan at lalo na dito sa generation, distribution, supply, metering. Itong mga singil na ito ay titingnan pa natin kung meron tayong maipapanukalang mga pag-amyenda sa mga umiiral na pulisiya o kaya naman ay kung mayroong pang magagawa talaga within the authority of the ERC kung paano pa mas lalong mapababa ang mga singil na ito. Okay. Attorney Francis Saturnino Juan, sir, salamat po ng marami sa mga impormasyon na ito, sa mga paliwanag at sa paghihimay sa usapin ng system loss charges, sir. Opo, maraming salamat din po Sir Alan sa pagkakataong ito na makapagpaliwanag sa ating mga kababayan. Yes, sir. Good morning po. Thank you so much. Good morning po. Yes, sir.